The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. And as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Light
for His good hands and His Good morning, Jesus! Awit po tayo, mga kapatid. Sabay po kayo. Ang buhay kong ito ay buhay na patotoo. Walang maililihim, ang lahat ay hayag na hayag sa'yo. Ang buhay kong ito ay buhay na patotoo. Walang maililihim, ang lahat ay hayag na hayag sa'yo. Panginoon, ang pangalan ko'y nakatala sa aklat mo, sa aklat ng buhay na iniingatan mo. Panginoon, ang buhay ko'y nakalaan para sa'yo. Ako'y maglilingkod sa habang buhay ko. Amen. Thank you, Lord. Salamat sa ating Panginoon. Good morning sa ating lahat. At napakaganda ng umaga. Ito ay araw ng Biyernes. Biyernes Santo. Holy Friday. Holy Friday. Amen. At marami ngayon na maaring mga nasa dagat. Swimming. Yung iba naman ay nasa ilog. Yes. Yung iba naman ay nasa kanya-kanyang tahanan dahil mainit ang panahon. Pero ang pinakamaganda niyan ay nagkakasama-sama ngayon ang mga pamilya. At ang wag nating kakalimutan na laging alalahanin ang ating Panginoon. Yan, kaya tayo nagse-celebrate ng Holy Week. Yan, purihin ang ating Panginoon. Minister Ray, napanood mo ba yung yung mga naganap simula nung Wednesday? Oo, napanood ko yung naganap lahat ng Wednesday. Buhay ni Minister Ed. Ayun. Oo, Grabe pala yung buhay ni Minister Ed. Mm-mm. Akala mo pag ganun lang, pangiti-ngiti lang pag nakikita mo. Grabe pala yung pinagdaanan ng buhay ni Minister Ed bago nalapit sa Panginoon. Mm-mm. Nung Webes, sino bang lumabas nung Sinong nakita mo nung Webes? Webes, si Akala ko nga si Coco Martin eh. Si Pastor Romy naman. Buhay ni Pastor Romy naman. Pastor Romy. Oo, yung ating nasaksihan, napanood, na pinakita ng Panginoon na ang kagalingan sa Kanya lang. Yes. Pagdating sa biro mo, ang daming nangyari kay Pastor Romy din na aksidente, no? Oo. Pero makikita mo kung paano talaga kumilos ang Diyos sa kanya. Oo. Ngayon kaya, Friday. Abangan nila yan, no? Abangan nila. Pero bago tayo magpatuloy, bati ka muna. Yes, good morning Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. From north, east, south, West. O, taga-roon ka sa West, nalimutan mo. Yes, opo. Binabati ko po kayo mga kapatid at samahan niyo po kami hanggang sa matapos po ang ating Good Morning Jesus. Yung mga nasa ibang bansa, batiin mo rin. Binabati ko rin po sa mga taga-ibang bansa, mga kapatid na naka-online po ngayon sa ating GMJ. Samahan niyo po kami hanggang mamaya po, hanggang matapos po ang ating GMJ. Thank you, Lord. Alam ko na kahit medyo busy ngayong araw na to, marami pa rin nakikinig at nanonood, sumusubaybay sa ating Good Morning Jesus. Nakakatuwa yung mga naganap, mga buhay ng mga lingkod ng ating Panginoon, kung paano inalis mula sa kadiliman at dinala sa kaliwanagan, sa kapangyarihan ni Satanas, dinala sa kapangyarihan ng Diyos. Grabe yung buhay na ating mga nasaksihan. At ngayon ng umaga, isa na namang buhay ng manggagawa ang ating masasaksihan. Kasi ang sabi ng iba, wala na raw himala. Meron niyang nakapagsabi niyan, walang himala. Pero alam niyo mga kapatid, sa umagang ito,
muli nating makikita na meron palang himala, no? Sa buhay ni, ikaw yun, Minister Ray, sa buhay ni Minister Ray, pinatunayan ng ating Panginoon na siya'y laging gumagawa ng milagro, himala sa buhay ng mga tao. O mga kapatid, kayo, nakikita nyo pa po ba ang himala ng salita ng Diyos sa inyong buhay? O ngayon, tingnan po natin, panoorin po natin, makinig po tayo kung paano naghimala ang Panginoon sa buhay ng ating kapatid na si Minister Ray. O Minister Ray, magsimula tayo. Paano ba nagsimula ang lahat? Pari bang ikwento mo muna sa amin? Yes, apo. Una po sa lahat, ako po'y nagpapasalamat po kay Lord sa kabutihan po na ginawa niya po. Hindi lang po sa aking buhay, kundi sa ating buhay po lahat, mga kapatid. Kaya nga po, totoo po talaga na ang buhay Kristiyano ay milagro. Miracle ang ating life. Kaya umpisahan ko po, alam niyo naman po ang dati kong buhay. Nag-start po ako noon, grade 6. Nag-start na ako, Minister Jeff, na talagang hindi naman ako nagrebelde sa buhay ko, kundi curious lang ako sa lahat ng bagay. Gusto ko lahat matikman, gusto ko lahat makita ko kung ano ang mga bagay na nangyayari sa mga paligid ko. Actually, lumaki talaga ako sa lola. Saan yan lugar? Sa San Andres Bukid. San Andres, Yes, dito sa Manila, no? Sa Manila. At ngayon, bata pa lang ako talagang ang lola na nag-aruga sa akin, no? Nasaan yung mga magulang mo? Ang mga magulang ko kasi nagkaroon sila ng konting problema. Hindi naman konting problema, kundi nag-separate sila. Nag-separate ang father ko at ang mother ko. Tapos sa tunay, so dalawa kami. Tapos hanggang sa nag-separate sila. So wala kang piniling samahan sa kanila? Wala. Bali, ang kumuha sa akin, ang side ng father ko, ang lola ko na. Lola mo. So nagpalaki sa akin ang mga auntie ko, lola ko. Tapos nag-asawa uli ang father ko, yun nga si Sister Relly. Sister Relly. Sister Relly. Danganan? Danganan. Siya yung ngayon yung Auntie mo pala, step, mo siya? step mother ko, si Sister Relly. Tapos hanggang sa, yun nga, lumaki, kinuha na ako, maliit pa lang, naghiwalay na sila. Dalawa kami sa una. So ako ang panganay, tapos yung kapatid kong babae, so na-separate din sa akin yon. Kinuha siya ng mother kong tunay. Tapos ako ngayon ang iniwan ngayon sa bahay ng lola ko. So ngayon, lumaki ako sa lola ko. Lahat sila talagang... Spoiled ka sa lola mo? Spoiled. Medyo sunod lang ang layaw. Sunod lang ang layaw. Kasi sila talagang pinalaki galing sa hirap. Talagang makikita mo kung paano talaga sila pinalaki ng lola at lolo ko na talagang mag-aaral. Kailangan mag-aral. Yun ang number one. Ngayon, sila lahat nag-aaral. Talagang makikita mo, lahat sila nakapagtapos. Pero ako talagang hindi ko kinuha yung mag-aral. Kundi ewan ko bakit ako nangyaring ganun. Kasi nag-start ako noon. Kasi actually, kaya ako napunta ako sa ganung bisyo. Lagi kasi ako nakakulong sa bahay. Pero sabi mo, grade 6 ka nagsimula? Yes, grade 6 ako. From kinder, talagang good boy ako niyan. Hanggang sa grade 1, grade 2, good boy. Hanggang sa grade 6 School bahay na lang, ako. school bahay. Oo. Ngayon hanggang sa grade 6 ko, parang... nagrebelde ka ba? Hindi naman ako nagrebelde. Biyang curious lang ako sa lahat ng mga nakikita ko sa mga classmates ko. Hanggang sa nung grade 6 ako, doon ako nag-start ng pinaka masalimuot. Yun na yung umpisa. Grade 6? Grade 6. Anong tinake mo noon? Grade 6 ka? Hindi, kasi nung grade 6 ako, di nila alam na hindi na ako nagpapasok noon. Hindi na ako nagpapasok. Para bang papasok ako pero maglalakwatsa ako noon. Alis ka ng bahay? Alis ako ng bahay. Ang paalam mo, papasok ako. Oo. Kasi walking distance lang yung school namin
Oo, lalakarin ko lang yon. So, hindi nila alam. Ang pag-asa nila nasa school ka. Nakala nila nasa school ako. Yung pala, Nandun na ako sa mga eskwela, naglalaro barkada. kami, kung saan kami pumupunta, sa mga paraiso. So, yun na yung naging ano ko. pero humihingi ka ng baon. Humingi ako ng baon, kompleto ang baon ko. Tapos uuwi ako ng Mauta ka rin. uuwi eh. ako ng hapon. Talaga makikita mo, Brad, kunyari galing ng eskwela. Mm. Pero kala mo, pagod na pagod. Kala mo, galing ng school. Tapos ito na naman hanggang kinabukasan, hanggang sa napasama ngayon ako sa mga hindi ko pumapasok sa school, mga iba't iba na nakakasama ko. Siyempre, naglalakwatsa ka, so iba-ibang mga tao. So doon ako ngayon nakaunang take ng sigarilyo. Doon Sigarilyo ako muna. nanigarilyo. Siyempre, nakikibagay na ako para bang ang tingin ko, hindi ako lalaki pag hindi ako naninigarilyo eh. Mm-mm. So, sa bahay talagang walang bisyong mga tao doon. Oo. No? Ang lolo ko lang. Pero ako, talagang curious ako, tinake ko yon, mga yosi. Tapos later on, hindi ko namamalayan yon. Hindi ko namamalayan na lumalampas na pala ako. Lumalampas na ako sa mga bisyo hanggang sa nakikita ko na ang mga kaibigan ko umiinom na. May alak na. May alak na. Halo-halo na yon. O, di sinabay mo na. Sigarilyo, alak, hanggang sa nakatapos ako ng grade 6. Pagkatapos ko ng grade 6, eto na. Nag-level up na ako ngayon. Ba, may level up pa. Nag-level up na. Ano yung ibig sabihin ng level up? Hindi na sigarilyo, hindi na alak. So, eto na, tumitira na ngayon ako ng mga Corex din na yon. Alam nyo ba yung nung syrup noon? Di ba noon, ang syrup sa ubo lang yon. Pero ako, nakatake ako noon kasi nakikita ko sila kung bibili dyan sa Mercury, bibili dyan sa Sambutika, tapos Nung araw ba pinapayagan na yon? Na legal kahit nun. walang Legal yun. Bibili ka ng sa ubo. Legal yun, bibili kahit ka. walang Over the counter Oo. lang yun. Oo. Tapos hanggang sa yun nga, naging high school ako. Yan, dyan na ako nag-start talaga. Parang naging talama ka na. Talagang dyan na yung pinaka-peak ko. Doon ako hindi nagrebelde, kumbaga sa nag-upgrade ako ng upgrade lahat ng mga ginagamit. Ano yung mga na-try mong Hindi, kasi yun nga, nag-level up ako dun sa syrup. Kasi yung mga syrup nun, talagang makikita mo, lahat ata ng syrup, yung Endotocin, kung alam nila yon, Hycodin, yan, mga Corex D. Talagang una, 30cc ako dyan. Rugby, na-try mo rugby? Muntika na ako mag-rugby, brother. Muntika na ako dyan. Oo, lahat na ko yan, na dinaanan ko. Talagang makikita mo from step to step. Tapos hanggang sa, hindi ako nakontento dyan sa syrup na yan, naging 60cc na ako. Tapos iba yung tama ko talaga. Hindi naman sa kasi yung stage ko nun. Tapos nag-80cc ako. Hanggang sa 90cc, yun lang ang kaya Pataas ko. talaga ng pataas, ha? Pataas ng pataas yun. Tapos, Anong tama nun? siyempre, lutang ka nun, di ba? Medyo lutang ang tama mo, tapos meron ka pang alak na panundot. Oo, diba? susundot na Susundot alak. na ng alak. Hindi pa makukontento yun, susundot ka pa ng marijuana. Di ba? Sorry, late ako eh. Tagal mo naman, pre. Ano bang meron tayo dyan? Bago to, bago. Uy, baka delikado yan ha. Te, kami bahala sa'yo. Ayaw mo. Chong, ikaw rin. Sige nga. Paano ba to? Ganito yan. Yan, ganyan. O, ikaw naman. Oh, diba? Dito mo. Sabi sa'yo eh. O, di ba? Feels like heaven. Hanggang sa yun ang naging level. Pero ang pagkaalam ko, pag try mo ng marijuana, naubo ka, unang try mo, naubo, tama ba? Oo, sobrang lakas kasi ng mga staff nun ng mga... Saan nyo ginagawa yun? Sa school ba? O saan? Meron Iba sa kayong, school, iba sa school. may hideout kayong mga Iba sa school. Hmm. Tapos iba, nandun kami sa bahay, nagpa-pot session kami. First year ka pa lang nun? First year pa lang ako. Lakas nun, ng loob brother. Tapos hanggang sa na-level up ako, napasama nga ako sa fraternity. Nung time ba yun, walang mga pulis na Hindi, nagro-ronda? maluwag kasi noon yung mga year 80s.
70s, maluwag pa ang ano noon, ang pasok ng droga, maluwag pa lahat. Hindi ganun kahigpit eh. Hindi pa ganun Kaya sinamantalan nyo. Hindi naman sinamantala. Ewan ko ba ba't natuon ako doon sa mga ganong bisyo? Ewan ko, dahil siguro naghahanap ako ng makakasama sa bahay, naghahanap ako ng makakalaro. Kaso ang gusto sa bahay kasi talagang aral, makatapos ng pag-aaral. Kaso hindi ako ganoon, hindi naging ganoon ang choice ko, pinili ko. So gusto ko makipaglaro, gusto ko makipag-bonding, makipagkaibigan, pero hindi ko namamalayan ng mga kaibigan ko pala, talagang puro bad influence na pala, hindi ko namamalayan. Ang pagkakaalam ko sa'yo, nasali ka pa sa fraternity. Ayun, Oh, yung high school ako, tama ba? nasama ako sa fraternity noon. Pati sa fraternity, tinry mo rin? Fraternity, dahil kailangan mo talaga para dumami ang kaibigan mo, dumami ang maging mga asset mo. O di lalong nalulung ka na. Yes, doon na brother, hanggang sa downers na. Tumira na ako ng downers, hindi na ako nakontento. Hindi na ako nakontento sa mga syrup. Kailangan iba naman level yung hinahanap na tama ko. Kailangan merong speed, meron down. So, tumitira ako ng mga tranquilizer na noon, yung mga X Pinoy, di ko namamalayan, hanggang sa napapaaway na kami. Pero Mga riot. sa awat grasya ng Diyos, brother, hindi ako na laging sinisave ako ni Lord sa mga ganun. Hindi ko pa alam yun. Lagi ako nasisave, lagi ako naliligtas, pero tuloy pa rin ang bisyo ko. Siguro uuwi ako mga 1 week, papasok ako. Hindi ka hinahanap? Hinahanap na nga ako, brother Kaso, minsan pumupunta na nga ang magulang, sila nanay, parents ko, pumupunta na ng school, hinahanap ako, pero Ang init sa labas. Uy, saan ka galing? Sa school po, inay. Pinatawag ako ng principal ni Ray. Hindi pala siya pumapasok. Araw-araw siyang umaalis. Tapos humingi pa ng pambaon. Saan nagpupunta yun? Yun na nga po. At may nagsabi sa akin na nagbibisyo pa. Inay, kailangan iparehab natin siya at kailangan gawin natin yun. Ito na pala yung batang to. Saan ka galing, Apo? Sa school ho. Hindi galing ako sa school. Pinatawag ako ng principal. Hindi ka raw pumapasok. Po! Huwag kang magsisinungaling, Ray. Halika rito, Apo. Kailangan ka naming iparehab. Sa ikabubuti mo yun. Bakit naman po? hindi nila ako makita, sasabihin na lang ng teacher, nako, isang linggo na po na hindi pumapasok. Pero sasabihin naman ng mga magulang, ng mga lola ko, pumapasok po yun. Pero hindi ako pumapasok. Nandun ako. Marami akong kaibigan Marami akong impluensyang kaibigan, mga fraternity. Doon umiikot ang buhay ko ngayon, brother. Pero bumabalik ako ng bahay. Pero pagbalik ko naman ng bahay, ibang level naman din. Ano namang sasabihin sa'yo pag-uwi mo? Nako, Ano sinasabi? katakot-takot na siyempre. Sermon. Oo, katakot-takot na sermon naman ang tatanggapin ko noon, brother. Iba't iba maririnig ko noon. Halos talaga nang gagalaitin na sa akin ng mga magulang ko. Parang yun, nagtanim din, nag-ano din ako noon. Sabi ko, parang lalong imbis na maging mabait sila sa akin, para bang siyempre sa ginagawa ko, talagang sino ba naman matutuwa sa ginagawa mong yon? So talagang nagrebelde pa ako talaga ng gusto. Isipin mo na lang, di ba, nung patanaw-tanaw ka lang sa bintana, Oo. tapos biglang, yun na pala? Yun na yun. Yung magiging buhay mo? Oo, brother. Tapos hanggang sa yun na nga, nag-level up ako hanggang sa yun, iba naman ang natikman ko noon. Yung simulan, dumami ang kaibigan ko. Halos ilang beses nga akong bumagsak sa school, brother. Ilang beses ako naging repeater. Repeater ka. Repeater ako, ilang beses. Dahil nga hindi ka na nagpapapasok. Hindi na ako nagpapapasok. Tapos hanggang sa pinapakiusapan talaga nila na ipasa po ninyo, sila nagmamakaawa. Pero ipapasa ako, okay. Tapos papasok na naman ako, eto na naman ako, brother. Balik na naman Hindi ka na talaga. talaga makaalpas. Hindi na talaga ako makaalpas sa ganung bisyo. Hanggang sa
ilang taon yon na ginagawa ko noon. Na tumungtong ako ng second year high school hanggang sa doon ko na-experience na 1 taon hindi ako umuwi. Saan pumunta? Puro nasa kaibigan lang ako, brother. Umiikot ang buhay ko sa kanila. Pero doon lang din sa... Hindi, sa iba-iba na ako pumupunta. Kung saan-saan ako pumupunta sa 1 taon na yon. Tapos yung 1 taon yun, puro bisyo ka lang? Puro bisyo yun, brother. Hanggang sa bumalik ako ng bahay. Buti hindi ka nagkasakit. Hindi nga, kasi pag alam mo, brother, ang drugs kasi, para bang binibigyan ka ng iba yung spirit mo pag nakadroga ka eh. Iba, para bang... Paano iba? Iba yung, kasi may kanya-kanyang... malakas ka, gano'n? May kanya-kanyang tama yan eh, di ba? Pag hiyang ka, talagang tatagal ka eh. Oo, at least naman yung mga kasama ko, talagang mga meron. Mga meron sa buhay, may mga kaya sa buhay, kaya talagang nandun ako, umiikot ang buhay ko sa gano'n, talagang hindi na ako pumapasok, talagang doon makikita mo, nung unang rehab ko, Brad, sumurrender talaga. Na-rehab ka? Na-rehab ako. Ilang beses ka na-rehab? 3 beses ako na-rehab, brother. 3? 3. Ang unang rehab ko noon, pinasok ako sa Bikutan. Oo, ang rehabilitation sa Ilang buwan ka doon? 7 months yun, brother. 7 months, pinasok ako. Anong naging buhay mo sa siyempre, sa rehab ng 7 buwan? Oo, na para bang ni-reserve lang ako, pinataba ako, pinalaki ako, tapos naging normal ako, hindi ako nakagamit. Hindi ka nahirapan doon? Kasi siyempre, sanay kang gumamit. Hindi, kasi doon naman may mga activities kami, meron kaming mga ginagawa. Pero wala kaming pinag-usapan doon, kundi puro droga rin. Droga rin. Kasi lahat ng... Siyempre, yun ang kwento yun lang alam nyo eh. Siyempre, lahat ng kasama mo ron, puro drug addict. Puro lasenggo. Lahat nandun, lahat ng mga big time pusher nandun lahat. Kaya paglabas ko, brother, akala nila okay na ako. 7 months yan ha? 7 months. Paglabas ko ng Bikutan, sinundo nila ako. Di masaya sila noon? Masayang-masaya. Akala nila okay na ako. Siguro mga... Anong year ka noon? 3rd year? Mga ganun na yun. 3rd year na ako noon, brother. Tapos, nung pag-uwi ko ng bahay, siguro mga 2 days, 1 day, mga 2 days lang ako nag-stay ng bahay, brother. Biglang umalis na naman ako ng bahay noon. Tinawag na naman ako ng flesh ko na nasa labas na uli ako. Para bang nahiyang ako sa labas muli. Parang nasabi ka. Nasabik ako, biglang eto na naman ang buhay ko. Punta ka na naman sa mga kabarkada mo. Yes, hindi na naman ako umuwi noon, brother. Talagang doon ko nakita na pinabayaan na nila ako doon. Anong ginagawa mo dito, Ray? Hindi ka na dito pwede. Anak, Lahat na lang nawawala. tama na. Pati mga kapitbahay, galit na sa'yo. Lahat sila ninanakawan mo. Tama na, please. Hindi pwede yun, inay. Tama na, magunos dili ka. Magkakasakit sa'yo si nanay eh. Tama Umalis ka na. Hindi pa pwedeng laging ganito. Umalis ka na, Ray. Hindi ka na namin kailangan. Layas! Sabi nila parang lahat ng bagay talagang merong hangganan, talagang pati pag ganun ba naman ang ginagawa mo, brother, talagang susuko talaga ang mga mahal mo sa buhay eh. Pero mo, ang dami nang nawawala sa bahay, ang dami nang ibig sabihin, siyempre. Ano yung binibenta mo? Ninanakaw mo? Hindi, siyempre, talagang... Ba't nawawala? Siyempre, wala ka ng pambisyo. Wala kang source. Wala kang source Yun of lang, income. O anong gagawin mo? Nagdodroga ka, lahat ng bisyo nasa sayo. O siyempre, ang gagawin mo, pag alis ko ng bahay na yon, brother, kaya hindi ako uwi, ang dami ko nang pinagkukuha sa bahay. Ang dami ko ng doon. Binibenta mo? Binibenta, kaya lahat sila galit na galit sa akin. Ultimo yung mga nasa paligid ko ron, brother. Pati sa mga kapitbahay mo? Lahat ng kapitbahay ko ron, halos, pag nakita nga ako, brother. Buti, hindi ka binugulpi doon. Hindi, yun nga kaya nga hindi nga ako nag-i-stay doon. Umaalis ako doon. Pag alis ko ng bahay, ang dami kong mga dalang mga bitbit. Aalis ako, madaling araw, tulog lahat sila. Tatakas ka? Tatakas ako. Kaya ang dami kong dalang mga bitbit, brother. Ang dami kong pagbibenta. Kaya ilang years din akong hindi umuwi noon. Umiikot ang buhay ko noon, brother.
Ayun, nakatikim na ako ng droga, nakatikim na ako ng shabu. Tapos doon ako nalulong sa shabu, brother. Talagang doon ako talaga nagpaalipin ako sa tama ng shabu, brother. Kaya nga ang naging buhay ko noon, akala ako ang naging runner nila. Ako yung Paanong runner? Yung may mga bagay na bibenta sila, mga gamit. Ako ngayon ang nagbebenta. Pero naranasan mo magtulak? Meron ako, brother. Ginawa ko yun. Nagtutulak ka rin? Yes, konti. Nagtutulak ako nun. Kasi pag hindi mo sinustain yung bisyo mo, talagang hindi ka magkakaroon eh. Kasi nga, bisyo na yan. Nasa dugo ko na. Makikita mo, talagang susuportahan mo yun. Hindi ka umuwi ng bahay. So, kailangan meron kang nakasubi lagi na shabu sa bulsa mo, pagbibenta mo, tapos sila may ibibenta. Alam mo ba, brother, yung mga pinabibenta nila sa akin, hindi ko na rin binabalik lahat yun. Oo, hindi ko na binabalik lahat yun. Umiikot lang talaga ang buhay ko. Doon sa mga brad ko, nakakilala ko. Pati mga kasama mo, iniisahan mo na lahat, iniisahan ko yun. Tapos babalikan ko sila siguro. After a month. Buti hindi ka hinahunting. Hindi, hinahunting na talaga ako sa bahay, brother. Kasi hindi na nga biro talaga yung pinadadala nila. Biro mo, padadalang ka ng mamahaling mga gamit para ibenta, tapos ibibili ng, alam mo na, pambisyo. Ngayon, hindi mo ibabalik. Di ba? Kumbaga sa salitang mundo istapahin ko na. Istapa na. Hindi ko na babalik yan. Bahala kayo, maghintay kayo. Ganon, brother, ang ko. Tapos hanggang sa nakikita ko yung buhay ko nung, brother, talagang si Lord may end May end. Yung pangalawang rehab ko, talagang wala na ako mapuntahan, brother, sa totoo lang. Yun yung time na talagang makikita mo yung buhay ko na kung saan-saan na ako kumakain, natutulog ako sa jeep. Yung jeep na pampasahero? Yes, natutulog ako doon, brother, kapag yung nakagarahe na yung jeep. Tapos pag nakita akong gumarahe na, brother, talagang makikita mo, wasted ako. Ibig sabihin, isang buwan akong walang... Nakwento mo minsan, gusto mo ng mga hold up. Yun. Yun? Sa pangatlong rehab ko yun, brother. Pangatlo? Oo, kasi nung pangalawa, nag-surrender ako. Sabi ko, Lord, nakita ko yung sarili ko na talagang wala na akong pupuntahan. So sa kabila ng iyong mga pinaggagawa, naisip mo pa si Lord talaga? Oo, brother. Pumapasok pa rin kasi si Lord talaga. Kasi tingnan mo sa dami kong mga aksidenteng dapat mangyari sa akin, biro mo, re-raid din. Re-raid Magre-raid, nandun ako. Pero magugulat ka, biglang may oras na aalis ako doon saglit, may bibilin ako, tapos biglang may magre-raid. Hindi ka makakasama. Hindi ako nauhuli, sabi ko. Parang isa ngayon, pusa ka pala. Hindi, parang ngayon, ang sabi nila sa akin, parang informer ngayon daw ako. Kasi, akala ikaw. Oo. So, alis na naman ako doon, brother. Ang daming ganung pangyayaring sitwasyon na talagang huling-huli na ako, akmang-akma na, pero sinisave ako para bang... Pero may plano pala si Lord yun sa'yo, ang hindi ko alam, brother. Hindi mo pa nakikita Hindi ko pa nakikita yun. Hanggang sa yung pangalawang rehab, umuwi ako sa bahay, sabi ko, surrender, suko ako. Pero tingnan nyo kung gaano kamahal talaga ako ni Lord, brother. Tinanggap pa rin ako ng mga parents ko. Kasi sabi nila, para ka palang Minister Ray. Di ba merong alibughang anak? Oo. Ikaw alibughang apo. Alibughang apo. Pag uwi ko, talagang, siyempre, tatanggapin ko yung mga galit. Lahat Siyempre, ng galit. Talagang inipon nila yung galit, brother. Biro mo, sa loob ba naman ng isang taon, brother, sa lahat ng galit nila, grabe, kulang na lang. Hindi ka naman sinaktan? Hindi. Wala na Puro salita lang? Hindi. Talagang may kasama yun, brother. May kasamang pananakit yun. Halos pagbukas ko ng pinto. Mga tita mo yan? Mga tita ko, talagang doon medyo, sabi ko, mukhang gumagaang na yung puso ko nun sa kanila. Dahil sa mga pinaggagawa ko, dahil kinukwento nila, ang dami na raw pumupunta ron, hinahanap ako, may kasamang barangay, may kasamang pulis. Ito yung mga gamit, pinaghahanap sa akin. Ngayon, wala na talaga akong maibigay para sa kanila. Kaya sabi ko, pwede ba iparehab nyo uli ako, ipasok nyo nakiusap ka uli sa kanila? Nakiusap ako. Nirehab ka naman? Nirehab uli ako. Yun. Saan rehab yan? Pinasok uli ako sa Bikutan. Bikutan na naman? Tumaas ang ko ron, sistensya ko ron. Dating 7 months, ngayon naging 9 months ako sa Bikutan. Kasi second timer ako Di 9 months. 3 months, wala akong dalaw.
So parang binigyan nila ako ng So, hindi ka pinupuntahan? Hindi ako 3 months? pinupuntahan, Ng 3 mga, months. ng mga, Oo, ng lola mo, ng mga tita mo? auntie ko, Oo. hindi ako pinupuntahan. Hanggang sa... Ano yan, nabalit? Alam ng tatay mo yan, ng mother mo? Yung nangyari sa'yo? Oo, alam nila. Alam nila. Anong ginagawa nila? Hindi, kasi nga siyempre may gap eh. May gap sila eh, di ba? Parang hinayaan ka na rin. Hinayaan na rin ako. Pinaubaya ka na sa lola mo, Pinaubaya sa na- tita yes, mo. pinaubaya na ako sa lola ko. So Eh, parang lumaki ka nang walang walang magulang talaga. Hindi, As may in, magulang hindi, ako. Ibig sabihin, yung nagsasabi sa'yo, Yes. parang sumusubaybay Oo, sa'yo, oo. ganun. Kasi talagang palaki lang ako ng lola talaga na sabi mo mag-aral ka, dito ka sa bahay, kung ano yung pag-aaral nila, ganun ka rin. Eh kaso talagang naging curious sa talaga. Pinaubaya ka talaga sa lola mo, tsaka sa o ngayon nung nasa rehab ka, 9 months ako doon. So yung walang 9 dalaw months, ng 3 months. wala akong dalaw ng 3 months. Nung pagdating ng 4 months, dumalaw sila. Yung parang, siyempre, iba na naman ako noon. Mataba na naman ako, malusog na naman. Tuwan-tuwa sila. Tuwan-tuwa na naman sila. O sabi, magbago ka na. So, puro ganun lang. Pagbaba, oo naman ako ng oo. Siyempre, pero yung mga katabi ko rin siyempre sa dorm, puro adik. Alam mo ba yung ang rehabilitation? Yun ang pahingahan ng mga adik. Doon kayo nagpapahinga. Yun yung mga excuse po, kunyari, masyado nang mainit ang isang addict, so magpaparehab siya. Oo. Kasi Para pahinga muna. pahinga muna siya dun sa loob. So pahingahan yon. Ngayon nung pero walang naman sa loob, walang wala- hindi ka nakakagamit sa loob. walang gamit sa loob, puro exercise kami doon. So nakakalimutan namin yung aming pagbibisyo kasi ang usapan namin puro droga rin sa loob eh. Puro addict ba naman din ang kasama mo? Diba? So ngayon, yung paglabas ko ng 9 months, sabi nila, lalabas ka na. Sabi ko, nga po, sabi niya, magbago ka na. Ganon lagi ang magbago ka na. Tapos paglabas ko ng 9 months, Brad, sabi ko sa'yo, 2 days lang ako sa bahay. Uwi ka na naman sa bahay. Layas na naman ako, Brad. After 2 days. After 2 days. Saan ka na naman pumunta? Ayun, balik uli ako ng kaibigan, tropa ko. Balik uli ako doon. Kamustahan na naman. Kamustahan naman yun. Doon ko na naranasan, Brad, yung talagang sukdulan All na yun. out ka na talaga sa Yes, droga. Sukdulan na yun talaga. Parang nalalong naging talamak ako doon. Yung second... So parang hindi nakabuti yung pangalawang mo, Oo, para bang walang bago, walang pagbabago. Walang nangyari sa loob. Walang nangyari, para bang pinataba lang ako, na pinalusog lang. Parang Tapos, inihanda. Kasi inihanda. sabi mo kanina, nagpahinga ka lang Yun doon na, pahinga. Tapos paglabas ko na ng Brad, yun na nangyari yun sa akin. Sukdulan na yun, brother. Ano yung sukdulan? Yun talagang, doon ko na-experience na talagang nagbasura na tayo doon, brother. Wala. As in basura, anong Yung basura ba na talagang may time na wala na akong mapuntahan. Nangangalakal ka na? Nangangalakal na ako, brother. Para sa siyempre, pambisyo? Pantusto sa bisyo mo? pagkain ko, sa bisyo ko. Kasi lahat ng pinuntahan ko, wala na Dahil akong- umalis ka na sa hindi ka na bumalik. Hindi na ako bumalik Saan ka kumakain? Doon, ikot lang ako. Sa jeep, natutulog. Hmm. Tapos pagising sa umaga, ang tulog ko noon, Brad, hanggang lang yun, kung aalis yung jeep, di ba? Gabiyahe. Gagarahin ng gabi. O matutulog ako ron. Gagarahe siya ng mga 9:00, gising na ako noon. Ikot na ako noon, brother. Kung saan na ako umiikot noon. Punta ako doon sa kung walang maibigay, punta ako doon, bisyo, punta dito sa kabila, tapos punta na naman dito, hanggang sa Brad, 1 taon na naman din ako hindi umuwi ng Brad. Paikot-ikot ka lang doon? Yun ang buhay ko, Brad. Napakahirap. Saan ka ng buhay naliligo? ko nun. Naliligo ako. Minsan, sa isang linggo, 1 beses na lang ako maligo nun. Wala na rin toothbrush. Wala na rin toothbrush yung brother. Dahil di na ako talagang tinakwil na talaga ako Dumudumi, sa bahay. wala na rin. Pag dumudumi naman, brother, pumupunta ako ng kung saan-saan na lang. Di ba dyan may release ng trend? Yun. Kung saan-saan na nga lang eh. Kung saan-saan na lang. Tapos, talagang doon ko nakita, brother, na talagang yung 1 taong kong muling pagkabalik, no? Yung 1 taon na paikot-ikot ako, na talagang ang hirap ng buhay na gano'n, brother, na wala kang patutunguhan. Biro mo, yung buhay ang buhay pala, meron pala talagang katapusan eh. Pero Ibig sabihin, may nakwento ka na laging meron kang yung stepmother mo na si Sister Ellie, lagi kang nire-remind Oo. na
Na ano, yung si Sister Relly, Mm. yung kailan ba yon nung halos siguro pinahanap ako ni Sister Relly. Ray, ikaw ba yan? Hindi na kita halos makilala, ah. Ganyan ba ang gusto mong buhay? Sama ka sa akin sa prayer meeting. Ganito na lang, bibigyan kitang pera. Pera? Aasahan ko, ah. Kikita tayo sa prayer meeting. Opo. May pera na naman ako. Pero kulang ito, pambili ko ng pangkarga. Pero marami dito, teka. Marami. Marami na naman ako may bibenta nito para makabili ako ng pangkarga ko. Nako. At natagpuan Siya ako. na yung umaksyon. Natagpuan ako sa palengke. Palengke sa na? palengke ng Dagunoy. Sabi, ano daw ang ginagawa? San Andres ba yun? Oo, San Andres. Tapos sabi niya, halika, mag-prayer meeting ka. Biro mo yung itsura ko na gusgusin. Ano itsura mo yan nun? Gusgusin na, brother. Mahaba na yung buhok ko. Mahaba as in hindi ka nagpapagupit? Hindi na, wala nang pagupit. Tapos ang itim-itim ko, grabe. Hindi ka na rin nagpapalit ng damit? Wala na. Talagang sabi niya, As in, halika. tawat taong grasa? Oo, sabi niya, halika, bakit ganun ka? Pati nga siya napaiyak. Yung nakita niya ako. Sabi niya, bakit? Ano bang nangyari sa'yo? Ganito. Sabi niya, halika, maligo ka sa bahay. Sabi niya, maligo ka, halika rito, pumunta ka. So, ligo naman ako. Sumama ka? Sama ako, ligo. Hanggang sa, tapos sabi niya, mamaya may prayer meeting dito, punta ka. Sabi nga, sabi ko, opo. Binigyan ako ng pera, pero hindi ako Tuwan-tuwa ka, pumupunta. may Tuwan-tuwa pera. ako, may pera na naman ako. Pero Ano hindi na ako naman? pumupunta. Oo. Hindi ako pumupunta. Siguro matagal na Maraming naman. beses yan. Maraming beses yun, brother. Hanggang sa yung buhay ko, talagang walang-wala na. Talagang doon ko nakita na si Lord, na talagang papupuntahin ka talaga sa buhay mo na wala ka na mapuntahan. Parang sukdulan na. Sukdulan na. Yan yung sinasabi sa sa John 15:5. Nasabi doon, apart from Him, we can do nothing. Kung tayo hiwalay sa Diyos, wala tayong magagawa. Doon ka humantong. Doon ako humantong, brother, na talagang sinabi ko ngayon kay Lord, alam mo, brother, buti na lang, naisipan ko talagang mang-hold up na nun. Naisipan ko na. Alam mo ba na merong nakatayo? Nakatayo doon na babae, Ang ganda ng kwintas. Akala ko yung babae. Hindi. 10 beses akong nag-isip. Nag-attempt. Sabi ko, pag kinuha ko to, tinakbo ko to, baka bugbugin ako. Sabi ko, mamatay ako. Naisip mo pa yun? Naisip ko pa yun. Nasa katinoan ka pa pala nun. Hindi. Talagang gusto ko na. Wala na no choice na ako. Diba? Wala na akong makain. Wala na akong mapuntahan. Diba? Talagang ito ang gawa ng kaaway. Dito ko napatunayan na talagang sabi dyan sa John 10:10, napapunta ang kaaway para wasakin. Magnakaw, pumatay, at magwasak. Magwasak. Doon ko napatunayan ang salita ng Diyos. Ito ang kanyang role sa mundong ito. Kaya nga sabi doon, kapag hiwalay ang spirit natin kay Lord, spiritually dead tayo. Patay ang relasyon natin kay Lord. Kaya nga, hawak sa atin ngayon, si Satan. Droga. Bisyo. Yun ang ikokontrol sa atin. At Kasi doon ako napunta. pag sinabing addiction, pagkahumaling. Diba? Lulong. Pagkalulong. Yun ang nangyayari sa'yo. Lulong, brother. Addiction. Grabe yan lahat. Pero sa mundo, pagka nandun ka sa ganung kalagayan, parang sinasabi ng mundo, wala nang pag-asa yan. Hindi na makakaalis yan. Totoo yun, brother. Pero, alam mo ba, ang daming mga magulang na talagang hindi makaalis, brad, dyan sa bisyo. Kahit ngayon, lahat ng mga gumagamit, brad,
hindi nila kayang alisin ang bisyo, gumagamit at gumagamit pa rin. Totoo yun. Yung sukdulan kong yun, brother, alam mo ba, yung sukdulan kong yun, na wala na akong mapuntahan, talagang latang-lata na ako, hinang-hina na ako, doon ko ngayon naisipan na mag-surrender muli. Sinabi ko kay Lord ngayon, yung pangatlong rehab ko, sabi ko, Lord, pagod na po ako. Sinabi ko yun. Nung time na yan, kinausap mo talaga ang Diyos. Kinausap ko, brad, habang natutulog ako. Sabi ko, Lord, Nasaan kaya natatanda mo? nasa jeep ako Sa noon, jeep brother. ka, Ulit. Yun ang bahay ko, jeep. Sabi ko, Lord, pagod na po ako, sabi ko. Bigyan niyo pa po ako ng isang chance. Gusto ko na pong bumalik muli sa bahay, magparehab po. Nagpasya ka na naman. Nagpasya na naman ako, brad. Yung pangatlong rehab ko, doon na sa Tagaytay. Doon ka sa Tagaytay dinala. Kung saan- Gano'ng katagal ka doon? Doon kasi, hindi na ako bumalik ng Bikutan kasi second timer na walang ako. nangyayari Walang sa Bikutan. nangyayari. Paglalabas mo sa Bikutan, gano'n ka Oo, na. ganun. Kaya Tinaway yung- naman sa Tagaytay, sa ibang lugar Tagaytay, naman. Doon. 7 months ako doon. Kasi sa Tagaytay, pag hindi ka tumino, Oo. ano ka na eh. Tagaytay. Doon, Brad, talagang doon. Talagang Ilang months ka sa Tagaytay? 7 months ako 7 doon. months. 7 months ako doon sa Tagaytay. Nung unang rehab, 7? 7. Tapos yung pangalawa, 9. 9. Second timer eh. Pangatlo, Tapos, 7 nung pangatlo, months. ayoko na. Sabi ko, huwag niyo na po akong dalhin sa, sa Bikutan kasi tataas ang resistensya ko. Sabi nila, sige, sa Tagaytay naman. Anong meron sa rehab ng Tagaytay? Doon sa rehab ng Tagaytay, doon ko nakilala si Lord ng gusto. Doon ko nakilala. Kasi, May prayer meeting? May prayer meeting. May mga, di ba, may mga congregation na pumupunta ron. Nagpipreach ng salita ng Diyos. Nagpapatotoo sa buhay nila kung ano ang ginawa ng Panginoon sa kanila. Yung time pa naman yun, lagi akong niyayaya ni Sister Relly na alala ko. At di ko alam, di ko alam na meron na palang inaayos ang Panginoon dito na si Sister Relly. Nakipag-usap na kay Mami. Andito po si Sister Relly. Gusto daw po kayong makausap. Ay, mabuti. Napasyal ka, Sister. Halika. Upo ka muna. Ano bang atin? Magandang umaga po. Ako po ay humihingi ng pabor dahil po lalabas po ang aking stepson sa rehab. Baka pwede po siyang maisama sa prayer meeting sa Kalo. Ay, okay yan. Pwede yan. Apo, pakitawag mo nga si Brother Romy. Sige po, sige po. Bakit po? Romy, yung kanyang stepson lalabas ng rehab. Sunduin mo, ha? At huwag mong papakawalan. Isasama mo sa mga prayer meeting mo. Sige po, Me. Okay, sige. Mami Ligaya. Mami Ligaya. Nasabi niya, Me, yung anak ko po na si Ray, lalabas na po ng rehab. Yun. Baka naman po, pwede muna siyang idiretso rito. Tapos, nung time din na yon, yung narinig ko na nagpipreach yung isang manggagawa doon na galing din siya sa alak, galing din siya sa kung ano-anong bisyong nagawa niya, pero nung binago siya ng Diyos, sabi niya, at ginawa siyang walang imposible sa Panginoon, doon ko ngayon na-realize, sabi ko, Lord, gusto ko po ganun din ako. Magpapatotoo din po ako na yung gagawin nyo sa buhay ko. Ipapatotoo ko na kung paano nyo ihahanguin ako sa buhay kong ito. Yun ang prayer ko, brother. So, pinakita doon na ang imposible sa tao, kayang gawing posible ng Diyos. Yes. Ito, di ba sa Matthew 19:26, sinabi ni Jesus, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Yun ang ginawa sa iyo ni Lord. Yun ang ginawa sa akin ni Lord. Parang pag tinignan mo yung buhay mo, parang hanggang doon ka na lang eh. Wala na, Brad. Wala na talaga. Malamang. Kaya nga, talagang may plano sa iyo ang Diyos. Yun nga, brother eh. Yung sabi ko, Lord, ganyan din ang gusto ko. Yung doon sa inyong share. Yun, doon sa nagsishare kung paano nyo sila binago, kung paano nyo ginawang naging nawala ang lahat ng bisyo. Sabi ko, Lord, ganyan po, isishare ko po kayo
Sabi ko So doon sa rehab, nagkaroon ka ng realization? Yes, nagkaroon ako ng realization. Sumuko na ako. Sabi ko, Lord, yung time na yon, almost 3 days na lang at palabas na ako. Sabi ko, Lord, lalabas na naman po ako. Sabi ko, Lord, ano po ang plano ninyo sa buhay ko? Sabi ko, Panginoon, paano po to? Kinakabahan ako. Sabi ko, lalabas na naman ako. Sinurrender mo na talaga kay Lord. Ayoko na po ng ganitong buhay. Ano bang buhay po ang plano nyo para sa akin? Yung pala, meron palang nakaplano na ang Diyos dito na paglabas ko pala. Sa isang banda kasi, Minister tayo kasi, nilikha tayo ni Lord na merong free will. Choice. Choice. Malaya tayong pumili kung ano yung gusto nating gawin. Freedom of choice. Tama. Kaya doon sa gusto natin, hindi tayo papakialaman ng Diyos Pero ang ginawa mo, nung sinuko mo ang sarili mo kay Lord, total surrender, doon kumilo si Lord. Imagine na, hindi mo naman alam na si Sister Relly pumunta sa mami para makiusap na dito ka muna sa Comfy. Sa Comfy. Nung time na yon, nandun kami sa sa Kalo. Doon kami naka-assign. Yes, oo. Kaya tinawagan si Pastor Romy. So, natanda mo yon? Yeah, tatandaan ko yun. Na kami yung pumunta sa Tagaytay. Kayong kumuha sa akin. Kinuha ka namin. Kasama ko noon si Pastor Romy, si Minister Ed, si Brother Alan, yung pinsang ko. Yes, oo. Tapos owner yung sasakyan. Yes, nandun ako. Sinakay ka namin. Nakabantay kami sa'yo. Oo, alam ko. Tanda mo yun? Oo. Diretso tayo ng... hindi mo tanda. Dito. Hindi mo tanda. Kalo. Jade Vine. nga pala, may Bible study. Diretso tayong Jade Vine. Oo. So, after ng Jade Vine, uwi tayo dito. Yes, oo. Pinakilala ka sa mami, kinausap ka. Ngayon, sabi sa'yo ng mami, kanino ka raw sasama? Kalo. Kanino? Kay Brother Celso. Yun. Kaya pag uwi ng Kalo, pagbalik natin ng Kalo, kay Brother Celso. Pinasama ka ngayong kay Brother Celso. Narinig ko yon. Sabi nga ni Mami, huwag mong iiwanan yan. Sabi, bantayan mo yan. Sabi kay Brother Celso. Iniwanan ka na ni Brother Celso. Si Brother Celso. Nauna. Oo. Pero alam mo ba, brother, brother, yung time na yon. Hindi ka naman nahirapan noong time na yon. Brother Celso, magpapaalam po muna sana ako. Uuwi lang po ako saglit sa amin. Kaya ganyan ako, 3 araw lang po. Babalik din po kagad ako. Naku, hindi pwede. Ay bakit po? Pinagbiling ka sa akin ng mami. Magagalit yun sa akin. Ganun po ba? Oo, pati si Lord magagalit sa akin. Kaya ganyan ako, 3 araw po. Babalik din po kagad ako. Alam mo, Brother Ray, huwag mong sayangin ang buhay. Ipagpatuloy mo yung pagbabago. Alam mo, may magandang mangyayari sa'yo. Yung time na yun, kinausap ko na si Brother Celso. Sabi ko, Brother Celso, uwi ako sandali. Hindi! Sabi ni Brother Celso, hindi ka uwi. Hindi ka uwi, dito ka. Mananagot ako. Sabi hindi ka talaga pinayagan. Hindi ako pinayagan. Hindi ka pinakawalan. Naglalaban na naman yung ano ko, Brad. Naglalaban na naman ako noon. Pero glory to God, talagang... So kasama ka niya sa mga prayer meetings? Saan kayo na-assign? Kalo. Naku, Jun. Kasi nagkahiwalay na tayo, no? Kasi kanya ka pinasama. Pero sa Kalo pa rin tayo nagtatagpo pag gabi. Yes, sa Kalo. Pag sa gabi, pag Webes, di ba? Doon tayo natutulog. Oo, sama-sama tayo doon. Dami doon. Na ano ko doon. Halos yung isip at puso ko doon na talagang yung choice ko na maglingkod kay Lord. Hindi ko namamalayan. Pinaltan ngayon ni Lord yung iyong mga kaibigan. Yes, oo. Kung dati, ikaw ay worldly, isinama ka sa mga godly? Mga gawa, yes. Ano yung makikita mong pagkakaiba? Nako, malaki ang pagkakaiba talaga. Malaki ang pagkakaiba. Yung buhay sa mundo, sa buhay sa Panginoon. Kasi nung time na yon, siyempre, yung ating service kay Lord talagang hindi mo pwede sabihin bed of roses, di ba? Talagang nandyan yung magpupursigi ka, magtitimpi ka. Kaya nandun sa salita lahat ng Diyos di po ba? Nandun sa salita ni Lord lahat na makikita mo sa Kalo, alam naman natin yung Kalo, hindi pa tayo ganun noon.
na talaga makikita mo, natutulog tayo, di ba? Mm. Ayoko nang, di ba? Oo. Siyempre, pero makikita Kasi mo. hindi ka naman laki sa hirap eh. Hindi naman. Laki sa layaw ka lang, di ba? Laki sa layaw. Hindi, tsaka doon ko nakita na talaga yung choose ko, pinili ko na, nag-decision ako eh. Mm. So, Nag-decision pasya mo talaga yan. Pasya ko yun. Kasi di ba yung Kasi awitin? ang sabi ko kasi, ganito eh. Ang sabi ko, kung sa mundo, Lord, pinagbigyan ko ang mundo, nag-serve ako sa mundo eh. Sabi ko, ngayon, magsiserve po ako sa inyo. Yun ang naging covenant mo kay Lord. Yun ang covenant ko kay Lord eh. Kasi yung, di ba yung awiting, gusto kong bumait, pero hindi ko magawa. Nasa Diyos ang awa. Nasa tao ang gawa. Pero ang Diyos pa rin ang gumawa eh. Yes. Ng paraan. Yes, oo. Talagang doon mo makikita talaga na kung magdidesisyon ka, napakahalaga na hindi sa sarili mong plano para magbago, kailangan mo talaga si Lord sa buhay. Kasi sabi sa Psalm 46 verse 1, God is our refuge and strength. Yes. He is ready to help. Yes, Ready in in times of trouble. Nasa trouble ka, tapos humingi ka ng humingi ka ng tulong sa Panginoon. Pinahindian ka ba? Hindi, brother. Talagang iba ang plano ng Diyos para sa atin. At alam mo, kung titingnan ko talaga yung buhay ko, no, brother, miracle eh. Buhay na buhay pala sa iyo, miracle ministry yung Isaiah 1:18. Ano ba yung nakalagay sa Isaiah 1:18? Halikayo, magliwanagan tayo. Gaano ang karumi, kapula ang inyong kasalanan. Yes. Handa kong ipatawad ang lahat ng yan at kayo'y gawing busilak sa kaputian. Yes, so. Imagine, from doon sa pagiging taong grasa. Yes, so. O, tingnan mo naman ang itsura, para ka ngayon si Dennis Trillo. Alam mo ba, Brad? Alam mo ba, hinihingi ko lang noon cellphone. Di ba? Naalala mo noon? Di ba? Sabi mo ba sa... Oo, di ba? Baka pwede kang bigyan ng cellphone. Baka bigyan ng cellphone. Napakaliit lang ng desire ko. Pero si Lord, grabe pala magbigay. Grabe pala talaga magbigay ang Diyos. Hindi ko imagine yun na ganun pala magmahal ang Panginoon. Hindi mo rin naiisip na magkakaasawa ka pa. Yun na nga, brother eh. Hindi ko expected talaga yun na sabi nga talagang totoo, pag sumunod ka, in-offer mo ang buhay mo sa Kanya. Sino bang napangasawa mo, minister? Nga pala, si Sister Odette. Batiin mo naman si Sister Odette. Hi, Sister Odette! Tapos binayayaan kayo ng anak. Oo, si Jacob. Si Jacob ngayon ay player, di ba? Oo, glory to God. Ito nga, hindi ko nga expected na napakalit lang ng hinihingi ko. Pero ang Diyos pala, sagana pala talaga magbigay. Amen. Unexpected, brother. Hindi ko akalain na totoo din yung sinabi sa Proverbs na kapag tama ang relasyon mo kay Lord, pati kaaway mo. Proverbs 16:7. Yes. Babatiin ka. Yun. Kapag ang tao'y kalugod-lugod sa Diyos, maging ang kaaway niya kanyang maayos. Totoo 'yon. Kaya nga lahat ng mga ano ko ngayon sa bahay, alam mo ba? Yung mga makasalubong ko doon ngayon. Yung lola mo wala na? Wala na yung lola ko, kinuha na rin tita ko, wala na rin. Pero nakita nila. Pero ngayon nakatira ka kay Tita Awa. Sa auntie ko pa rin. Sa auntie mo pa rin. Oo. Nagtiyaga sa'yo? Nagtiyaga pa rin sa akin yun, brother. Hanggang sa ngayon, kasama ko siya. Pero yung ginawa ng Diyos sa buhay ko, brother, talagang miracle. Di kung meron pala ngayong blessed na blessed, tuwan-tuwa sa naganap sa'yo, yung mga mahal mo sa buhay. Kasi dati, sinusuka ka pinapalayas ka na di ba? Pero ngayon, naging patotoo yung buhay mo sa kanila. Brad, talagang hindi ko expected na bibigyan pa ako ng isang chance ng Panginoon. Wala na ako talaga, brother Wala na talaga. Basura na talaga ako. Pinakita lang ng Diyos na sa Kanya may kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan. Kaya talagang kaya niyang linisin, Oo, may kaligtasan sa ating Panginoon. At kaya niyang yung nandun ka sa magulo at masalimuot na buhay, kaya niyang baguhin. Nasa kamay ng Diyos, di ba? Sa Psalm 16. Yes. I think verse 5 ba yung, our future is in the hands of God. The Lord. Yes. Kaya may Romans 8:28 ka. God works for good, Kaya ang Diyos ay kumikilos sa mga taong nagmamahal sa Kanya, Talaga makikita mo kung paano kumilos ang Diyos
sa atin, lalo na tapat tayo sa Panginoon. Makikita mo talaga, brother. Isipin mo, paano ako napunta sa ganitong buhay? Biro mo, si Jacob, gagraduate na, di ba? Wow! Samantalang, nasa rehab ako, ang dumi-dumi. Grabe ang ginawa ni Lord, mga kapatid. Talagang napakabuti po ng ating Panginoon sa atin lahat. Ngayon, saan ka nakatira? Nasa Anti ako ngayon. Hindi, yung saang lugar? Sa Esmeralda. San Andres pa rin? San Andres pa rin. Pero yung bahay nyo, ang ganda-ganda. Ilang palapag? Hindi. Ano naman, nakatira lang tayo. Ay, blessing pa rin ni Lord yun. Blessing pa rin ng Panginoon. Tapos, ilang beses ka nang nakapunta ng ibang bansa, Amerika? Blessing pa rin ni Lord yun. Diba? Pag inisip mo, grabe yung ipinalit ni Lord. Nung nag-total surrender, nag-repent ka sa Panginoon, talagang yung buhay mo, kailangan kasi pag nagsisi ka, may gagawin ka eh. Yes, totoo yun. Yun yung sinasabing let go and let God. Hindi pwedeng nagsisi ka lang eh. Kailangan, katulad ng ginawa mo, nagsisi at nanumbalik sa Diyos. Yes. Kaya talagang talagang kapag nasa side tayo ni Jesus, winner tayo parati. If you are in the Lord's side, you are in the winning side. Yes, victorious. Victorious sa yes, Panginoon. Prosperous. Yes, joy, lahat. Pag tayo'y nasa panig ng ating Panginoong Jesucristo. Kung ikaw bibigyan kang pagkakataon ngayon, ano ba yung pwede mong maging message sa mga nakapanood o maaring meron pa rin hanggang ngayon nasa ganyang kalagayan na addiction. Ang addiction hindi lang naman sa drugs eh. Pero ano kaya yung iyong pwedeng maging mensahe na pwede mong i-share sa mga nakakapakinig para ito'y makatulong na sa katulad mo, akala ng tao wala ng pag-asa. Pero sa Panginoon, laging merong pag-asa. Sa mga tao, walang imposible, hindi na kayang magbago. Sa Panginoon, lahat pwedeng gawing posible. Sige, ministry, ano ba yung pwede mong maging mensahe? Ang pinakamahalaga po, mga kapatid, tandaan po natin, lahat po may pag-asa sa ating Panginoong Jesus. Kung meron man po tayong mga kapatid o kamag-anak dyan na masasabi nating nasa bisyo pa, huwag po tayong magsawa sa pananalangin. Huwag po tayong bibitaw sa pananalangin sa kanila. I-pray po parati natin sila kung sila po ay nasa oras ng mga hindi magandang sitwasyon. Katulad ko po, mga kapatid, na talagang lahat ng bagay ay may end. Pero sabi nga, ang pinakamaganda po talaga mag-decision tayo sa ating buhay. Kung sakali man po may mga bisyo pa, tandaan natin, pakitaan pa rin natin sila ng pag-ibig. Huwag po natin silang pakitaan ng sama ng loob, galit, love pa rin. At i-share po natin lagi si Lord para sa kanila. Katulad po sa akin, na ang pag-ibig ng Diyos, napakahalaga po kasi nung decision eh. Kaya hindi po lahat ng oras nandyan sila. Magdi-decision po yan, mga kapatid. Kaya yung Romans 12, anong sabi dun sa Romans 12? Yung karapat-dapat na pagsamba natin kay Lord, we must offer ourselves as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Ito po ang karapat-dapat na pagsamba po natin sa ating Panginoon. Ito po ang nais ng Diyos sa atin. I-offer po natin ang ating sarili sa Kanya. Ito po ang kalugod-lugod na gusto ng Panginoon para sa atin. Kaya wag po tayong magsawa. Ipag-pray po natin sila, mga kapatid. May hope. May pag-asa tayo kay Kristo. At wala pong imposible sa Panginoon, mga kapatid. Kaya pong baguhin ng Diyos ang lahat ng bagay. Minister Jeff. Amen. Kaya, meron kang awitin, no? Ministry. Pero bago tayo umawit, gusto kong basahin muna dito bago tayo magtapos sa Isaiah 65. Basahin ko lang muna to ha. Thank you Lord. Bago tayo manalangin at bago tayo umawit. Ayan. Sa verses 1 and 2. Isaiah 65 verses 1 and 2. Sinabi ni Yahweh, nakahanda akong sagutin ang panalangin ng aking bayan, ngunit hindi naman sila nananalangin. Nakahanda akong magpakita sa naghahanap sa akin,
Ngunit hindi naman sila naghahanap. Sinasabi ko sa bansang ayaw tumawag sa akin, narito ako upang ikaw ay tulungan. Verse 2, buong maghapong nakaunat ang aking mga kamay sa isang bansang mapanghimagsik at ginagawa ang lahat ng magustuhan nila. So tandaan po natin mga kapatid, ang Panginoon, willing tayong tanggapin anuman ang ating kalagayan, anuman ang ating sitwasyon, anuman ang ating kasalanan, nais ng Diyos na lumapit tayo sa Kanya. Sabi sa Matthew 11 verse 28, come to me all of you who are tired for carrying heavy loads, and I will give you rest. Ang tunay na kapahingahan ay sa Diyos lamang natin matatagpuan. Katulad ng ating kapatid, natagpuan niya ang Panginoon. Kaya binigyan siya ng kapayapaan, ng kaisipan, ng puso. Kaya mula doon sa pagiging isang drug addict, ngayon po siya ay isang manggagawa, ang buhay niya ay naging patotoo, at siya ay naging lingkod ng ating Panginoon. Lagi nating tatandaan, sa ating Panginoon ay merong pag-asa. Tayo manalangin. Hallelujah. Lord, salamat po sa napakagandang sandali. Ginamit mo ang buhay ng aming kapatid na si Minister Ray upang maging patotoo sa iba. Mahikayat ang mga taong nasa kalagayan ng kasalanan. Makita nila na may pag-asa sa iyo. Walang imposible sa iyo, Panginoon. Handa kang tanggapin, pagalingin, patawarin ang mga taong nagkasala. Kaya salamat po, Lord, sa oras na ito. Ang dalangin po namin, patuloy mong ingatan ang iyong mga anak. Patuloy na pagpalain. At alam po namin, Lord, hindi mo kami iiwan. Hindi mo kami pababayaan. Sobra-sobra ang pag-ibig at pagmamahal mo sa amin na patuloy mong ipinadadama. Kaya sa umagang ito, sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ito po'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pakinggan po natin ang awitin na ibinigay sa ating kapatid na si Minister Ray. Sige, sabayan niyo ako ha. Dito sa Acts 4:12. Hindi kaya ng sino man ang sarili ay matubos. Hindi kayang mabayaran, tubusin sa kamay ng Diyos ang bayan sa kanyang buhay, halagang sakdal taas, na anumang halagang hawak niya'y hindi sapat. Kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan ng buong sanlibutan. Kahit sa sino, nahawa tuloy ako sa iyo. Ang kanyang pangalan lamang ang ibigay ng Diyos sa kaliligtas ng tao. Kay Hesus Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan ng buong sanlibutan. Pagkat sa silong ng langit ang iyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Nakakaiyak talaga. Thank you, Lord. Thank you, Lord, mga kapatid. God bless us all. Thank you, Lord. Amen.
Multitude, hallelujah.